Bumaba ka na, Florencia. Hindi ko na masikmura ang amoy ng kahirapan mo. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong itinusok ng walang pasubali sa dibdib ni Florencia. Nakaupo siya sa likurang upuan ng mamahaling sasakyan ng kanyang asawa. Nangangatog ang mga kamay na nakapulupot sa isang lalagyan ng mainit na sabaw. 3 oras niyang pinakuluan ang manok na yon, tinitiis ang pagkahilo ng kanyang pagbubuntis dahil nagreklamo si Terrell na masama ang pakiramdam ng sikmura nito. Binalot pa niya ng makapal na tuwalya ang lalagyan upang hindi lumamig ang sabaw habang naghihintay siya sa pag-uwi ng asawa. Ngunit nang sunduin siya nito sa gilid ng kalsada, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hindi ang pamilyar na amoy ng pabango ng asawa ang sumalubong sa kanya. Isang nakakasulasok at matapang na amoy ng mamahaling vanilla perfume ang naghari sa loob ng sasakyan. Doon, sa upuang dapat sana ay para sa kanya bilang asawa, nakaupo ang isang babaeng may perpektong hugis ng mukha at mapupulang labi. Nakapatong ang makinis at may mahahabang kuko nitong kamay sa hita ni Terrell. Si Vanessa, ang anak ng bilyonaryong may-ari ng mga sikat na restaurant sa Maynila. Terrell, ano ito? Halos hindi lumabas ang tinig ni Florencia. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay. Magaspang, may mga paso mula sa mantika at amoy bawang pa rin sa kabila ng paulit-ulit na paghuhugas. May dala akong sabaw para sa sikmura mo. Buntis ako, Terrell. 4 na buwan na. Isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa pinakalikurang upuan ng malaking sasakyan. Ang boses ni Doña Milagros, ang kanyang biyenan, na kanina pa pala tahimik na nagmamasid sa dilim. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo, Hija. Mariin at puno ng pagkasuklam na wika ng matanda. You should know your place. Walang maiaambag ang batang nasa sinapupunan mo sa bumabagsak na negosyo ng pamilya Montemayor. Utang na loob mo na sa amin na kinupkop ka namin ng ilang taon. Pero hanggang dito na lang yon. Vanessa is our future. Kaya kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, lumabas ka na ng kotseng ito. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa kanyang pagkatao. Ang katapatan at pagmamahal na inialay niya ay tinumbasan lamang ng salitang utang na loob na kailanman ay hindi niya hiningi. Inihinto ni Terrell ang sasakyan sa gilid ng madilim na highway. Ang malalaking patak ng ulan ay humahampas sa salamin, nagbabadya ng isang walang awang gabi. Binuksan ni Terrell ang pinto sa tabi ni Florencia. Ang malamig na hangin ay agad na yumakap sa kanyang nanginginig na katawan. Get out, Florencia. You're ruining the leather seats, malamig na utos ni Terrell. Hindi man lang tiningnan ang mga mata ng asawang nagdadalang tao sa kanyang anak. Hinawakan ni Terrell ang braso ni Florencia at walang awang itinulak ang babae palabas ng sasakyan. Nawala ng balanse si Florencia. Ang kanyang mga paa ay bumagsak sa matigas at basang aspalto. Kasabay ng kanyang pagkadapa ay ang paghulagpos ng lalagyan ng mainit na sabaw mula sa kanyang mga kamay. Tumama ito sa kalsada at nabasag. Ang ginintuang sabaw na pinaghirapan niyang lutuin ng ilang oras ay umagos sa malamig na semento, humalo sa maruming tubig ng baha at burak. Ang ilang patak ng sabaw ay tumilapon at dumampi sa makintab na sapatos na gawa sa balat na suot ni Terrell. Tumingin si Terrell sa kanyang sapatos na nadumihan, umikot ang mga mata sa pandidiri at marahas na sinipa ang nabasag na lalagyan palayo. Walang ni isang salita, sumakay itong muli, isinara ang pinto at pinaharurot ang sasakyan. Naiwan si Florencia na nakaluhod sa gitna ng walang awang ulan. Hindi siya sumigaw. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay tila nagpayelo sa lahat ng kanyang emosyon. Ang lamig ay mabilis na gumapang mula sa kanyang mga basang paa pataas sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay namimilipit, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduwal sa katotohanang ibinunyag sa kanya. Ang pandidiri sa sarili ay mas malakas pa sa ulan. Ganito na lang ba ang halaga ko?
Isang mangkok ng sabaw na itinapon sa putikan, isang basahan na pinunasan ang kanilang mga dumi bago itapon sa kalsada. Binalot siya ng matinding hiya, hiya na ibinigay niya ang lahat ng kanyang kaluluwa sa mga taong walang puso. Tiningnan niya ang manok at sabaw na inanod na ng maruming tubig patungo sa kanal, kasing dumi ng pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Terrell. Bigla, isang matalim na kirot ang tumagos sa kanyang puson. Napakapit si Florencia sa kanyang umbok na tiyan. Ang sakit ay tila pilit na pinipunit ang kanyang laman. Napasubsob siya sa malamig na aspalto, hinihingal, hindi makahinga sa tindi ng ulan at sakit. Mula sa malayo, isang pares ng nagliliwanag at nakakabulag na puting ilaw ang mabilis na lumitaw mula sa dilim. Isang malaking sasakyan ang humaharurot sa basang kalsada, walang tigil na bumubulusok, at ang direksyon nito ay nakatutok ng tuwid sa dugoang katawan ni Florencia na nakahandusay sa gitna ng highway. Ang nakakabulag na liwanag ay tuluyang lumamon sa paningin ni Florencia. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang malupit na pagwawakas ng lahat. Ngunit sa halip na malamig na bakal, ang sumalubong sa kanya ay ang masangsang na amoy ng nasusunog na goma mula sa gulong na pilit pinigil sa madulas na aspalto. Ang matinding alitan ng gulong at kalsada ay nagpadala ng panginginig sa lupa hanggang sa tuluyan itong huminto. Isang dangkal na lamang ang layo mula sa kanyang dugoang katawan. Pagkatapos niyon ay isang malalim at nakakabinging kadiliman. Nagising si Florencia na may malamig at matulis na karayom na nakabaon sa manipis na ugat ng kanyang braso. Ang amoy ng ulan at putik ay napalitan ng masangsang at walang buhay na amoy ng alkohol at gamot. Nakahiga siya sa isang matigas na kama. Ang liwanag mula sa fluorescent lamp sa kisame ay tila sumusugat sa kanyang mga mata. "Ma'am, stay with us," tinig ng isang doktor. Ang tono ay puno ng pagmamadali at tensyon. "You're bleeding. Kailangan nating magsagawa ng emergency procedure para ma-save ang baby mo. Pero delikado ang lagay ninyong dalawa. We need your husband's signature sa consent form ngayon din." Husband, asawa. Ang salitang yon ay tila isang tinik na lalong bumaon sa kanyang lalamunan. Inabot ng isang nurse ang basag at basang cellphone ni Florencia na nakuha mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga daliring puno ng gasgas at tuyong dugo. Pinindot niya ang numero ni Terrell. Sa kabila ng ginawa nito kanina, isang bahagi ng kanyang pagiging ina ang umaasa pa rin. Umaasang baka sakaling kapag nalaman nitong nasa bingit ng kamatayan ng kanyang anak, ay babalik ang asawa niya. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang bawat pagring ay tila pag-ikot ng orasan ng buhay ng kanyang sanggol. Isang mahaba, walang pusong tunog ang umalingaw-ngaw. Pinatay ni Terrell ang tawag. Muli siyang sumubok at muli siyang binigo ng isang malamig na automated voice. Inilipat niya ang tawag kay Doña Milagros. Pinatay rin. Ibinaba ni Florencia ang telepono nang biglang umilaw ang basag na screen. Isang notification mula sa social media. Hindi sinasadyang nabuksan ng kanyang nanginginig na hinlalaki ang post na kalalabas lamang sa account ni Terrell. Isang larawan. 2 kopita ng mamahaling red wine na magkatabi sa isang mesa na naiilawan ng romantikong kandila. Ang background ay ang malambot at puting kumot ng isang sikat na hotel. Ang caption ay nakasulat, "A perfect rainy night with the one who truly matters." Ang hininga ni Florencia ay nag-umpisang maging putol-putol. Habang siya ay nakahiga rito, nilalamon ng lamig ng kamatayan at nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ang kanyang asawa ay nagpapakalunod sa init ng alak at sa yakap ng ibang babae. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang hiwa ng kutsilyo. Ang pamilya na pinagsilbihan niya ng buong puso ay hindi lamang siya itinapon. Ipinagdiriwang pa nila ang kanyang pagkawala. "Give me the pen." Paos at basag na utos ni Florencia sa doktor. "Pero ma'am, policy po na..." "I am the mother and I am alone.
Akin na ang ballpen, mariing putol niya. Ang mga mata ay nanlilisik sa isang halo ng luha at pagkamuhi. Inabot niya ang asul na ballpen at ang puting papel. Habang idinidiin niya ang dulo ng ballpen para isulat ang kanyang pangalan, ang sugat sa kanyang hintuturo ay bumuka. Isang mabigat at malamig na patak ng kanyang sariling dugo ang nahulog at mantsahan ng dokumento. Ang mapulang patak na yon, ang kanyang dugo, ang kanyang pawis, ang kanyang pagkatao, ay ang tanging naging saksi sa tuluyang pagkamatay ng kanyang katangahan. Hindi na siya aasa pa. Makalipas ang ilang oras, ang panganib ay lumipas. Ang mahinang pintig ng puso ng bata ay narinig muli sa monitor. Isang mabilis na ritmo na tila nagpapaalala sa kanya na meron pa siyang dahilan para huminga. Sino? Sino ang nagdala sa akin dito? Mahinang tanong niya sa nurse na nag-aayos ng kanyang dextrose. Isang mayamang Ginoo, ma'am. Siya rin ang nagbayad ng lahat ng bill mo para sa VIP room na ito. Nandoon siya sa labas kanina pa. Bago pa man makasagot si Florencia, ang mabigat na pinto ng kanyang kwarto ay dahan-dahang bumukas. Hindi ito ang doktor. Isang matandang lalaki ang pumasok. Balot ito ng isang makapangyarihang itim na suit na sumisigaw ng awtoridad at yaman. Ang kanyang buhok ay may bahid na ng pilak. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, ang tindig nitong nakakasindak ay gumuho. Ang mga mata ng matandang Ginoo ay nag-uumapaw sa isang napakalalim at pamilyar na kirot. Tila ba nakita nito ang isang mahalagang kayamanang winasak ng mundo? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malamig na silid. Ang matandang Ginoo ay lumapit ng marahan. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng lumipas na panahon. Tumigil siya sa gilid ng kama ni Florencia. Sa kabila ng mamahaling amoy ng kanyang kasuotan na nagpapaalala sa matapang na kape at lumang kahoy, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kahinaang ngayon lamang na ipakita. Florencia, nabasag ang tinig ng matanda, isang tunog ng matinding pangungulila. Ako si Fernando Valmonte, matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo. I promised your late mother that I would only intervene when you are ready to claim what is rightfully yours. Pero nang makita ko kung paano kanila itapon sa kalsada, I can no longer stand aside and watch. Hindi maintindihan ni Florencia ang mga naririnig. Ang kanyang ina, isang simpleng labandera na namatay noong siya ay bata pa. Paano nakilala ng isang bilyonaryong tulad ni Don Fernando ang kanyang ina? Bago pa man siya makapagsalita, inilapag ni Don Fernando ang isang makapal na brown na sobre sa ibabaw ng kanyang kandungan. Your mother was the true heir, Florencia. At ngayon, ikaw na. It's time to wake up. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang sobre. Ang kanyang mga daliri, na puno ng mga natuyong paltos mula sa mainit na mantika, may mga hiwa ng kutsilyo mula sa araw-araw na pagbabalat ng sibuyas, at nangingitim sa gilid dahil sa pagkukuskos ng mga maruruming damit ng pamilya Montemayor, ay marahang humaplos sa isang napakapormal at makapal na papel. Isang manipis na papel ng kapangyarihan ang nasa kanyang nanginginig at magaspang na palad. Binasa niya ang mga nakalimbag na salita, Deed of Absolute Ownership. Nakatitig siya sa pangalan ng establishmento na nakasulat sa pinakaitaas ng dokumento, The Monarch Hotel, ang pinakasikat, pinakamagara at pinakamahal na 6-star hotel sa buong Maynila. Tila may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Monarch Hotel, ang hotel kung saan laging may idinadahilang late-night business meeting. Si Terrell, ang mismong lugar na nakalagay sa resibong nakita niya sa bulsa ng asawa noong isang buwan. Ang marangyang paraiso kung saan nagpapahinga ngayon si Terrell at ang kanyang kabit na si Vanessa. Ang katotohanan ay tila isang nakakabaliw na biro ng tadhana. Ang kama kung saan inaangkin ni Terrell ang ibang babae. Ang mga mamahaling unan kung saan nila inilalapat ang kanilang mga mapanlinlang na mukha. Ang mismong bubong
na nagkakanlong sa kanilang dumi at kataksilan ay pag-aari niya, pag-aari ng asawang itinapon nila sa imburnal na wala ang pamamanhid sa kanyang katawan. Ang matinding kirot at pagkaawa sa sarili ay dahan-dahang nag-iba ng anyo, naging isang malamig, matalim at kalmadong apoy. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo bago pa man bumagsak. Tinapik ni Don Fernando ang kanyang balikat. "I'll give you time to process this. Sa labas lang ako." Paglabas ng matanda, napatingin si Florencia sa telebisyong nakasabit sa labas ng salaming pinto ng kanyang VIP room. Nakabukas ito at nakatutok sa isang late-night news channel. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita ang pamilyar na mukha na kinakapanayam ng mga reporter. Si Doña Milagros. Ang kanyang biyenan ay nakasuot ng itim na pampatulog, mukhang kaawa-awa at nagpupunas ng mga pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Hindi ko lubos maisip kung paano niya ito nagawa sa amin. Humihikbing pahayag ni Doña Milagros sa harap ng mga kamera. Ang boses ay puno ng pighati ng isang biktima. "Tiniis namin ang pagiging galing niya sa hirap. Tinanggap namin siya. Pero ngayong gabi, tinangay niya ang mga antigong alahas ng aming pamilya. Sumama siya sa kalaguyo niya at iniwan ang kaawa-awa kong anak na si Terrell na nagdurugo ang puso." Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tumama sa mukha ni Florencia. Ngunit ang naramdaman niya ay ang init ng isang nagbabagang impyerno. Hawak ang papel na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pinanood niya kung paano lapastanganin ang kanyang pangalan ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Kinuha ni Florencia ang kanyang cellphone mula sa gilid ng higaan. Ang bawat pindot niya sa screen ay mabigat. Tila pinupulot ang huling hibla ng kanyang tapang. Iminuwestra niya ang mga numero ni Doña Milagros. Ilang saglit pa, pumasok ang boses ng kanyang biyenan sa kabilang linya. Isang boses na sa loob ng maraming taon ay nakasanayan niyang tanggapin bilang gabay. Ngunit ngayon ay isa ng nakamamatay na bitag. "Florencia? Hiya, nag-aalala kami kung nasaan ka." Wika ni Doña Milagros. Ang tono ay kalmado, malambing, at puno ng huwad na pag-aalala. "Bakit ka tumatawag sa amin ng ganitong oras? Alam mo kung gaano kaselan ang sitwasyon ngayon. Ang mga reporter ay nasa labas ng mansyon. It brought so much shame to our family name." Ang sikmura ni Florencia ay namimilipit, hindi dahil sa sakit ng kanyang sugat, kundi dahil sa pagduwal na dulot ng napakatamis na kasinungalingan. "Doña Milagros, bakit niyo sinabi sa balita na kinuha ko ang mga alahas?" Pilit na pinatatag ni Florencia ang kanyang tinig. "Alam niyo pong hindi totoo iyon." "Florencia, listen to me." Ang boses ng biyenan ay naging mahina, tila nagtuturo sa isang batang pasaway. "We treated you like our own. Kinupkup ka namin nung wala kang tirahan, nung wala kang pangalan. Utang na loob mo sa pamilyang ito na nabigyan ka ng marangal na buhay. Kung lalabas ka ngayon at magsusumbong, sino ang paniniwalaan nila? Isang pamilyang may dangal o ang isang babaeng galing sa wala? If you truly love my son, you will stay quiet, let this blow over, and disappear." Ang bawat salitang utang na loob ay parang kalawang na unti-unting kumakain sa kanyang mga alaala ng pagsisilbi. Naalala ni Florencia ang mga gabi na nagpapalipas siya ng gutom para may maihain kay Doña Milagros. Naalala niya ang mga Pasko na inilaan niya ang kanyang buong ipon para bilhan ng mamahaling barong ang biyenan habang siya ay nakasuot ng damit na 3 taon na niyang ginagamit. Ang kanyang utang na loob pala ang naging kadena na nagtali sa kanya sa impyerno. "Stay hidden, Hiya." Pagpapatuloy ni Doña Milagros, ang boses ay matamis pa rin na parang pulot na hinaluan ng lason. At pagkalipas ng ilang buwan, kapag tahimik na ang lahat, padadalhan ka namin ng maliit na halaga para makapagsimula ka. "Do not fight us. Masisira ka lang." Pinindot ni Florencia ang icon ng pagtigil sa recording sa kanyang telepono. Walang luha, walang sigaw, walang pagsusumamo.
Ang kanyang dibdib na laging umaapaw sa pagmamahal sa pamilyang ito ay biglang naging walang laman, kasing lamig ng marmol na sahig ng ospital. Ang hiya na pilit na ibinabato sa kanya bilang sandata ng biyenan ay binitiwan na niya. Dahil kung ang pagiging totoo ay isang kahihiyan, mas gugustuhin pa niyang maging kahiya-hiya kaysa maging kasangkapan ng kasamaan. Tinapos niya ang tawag. Tinitigan niya ang screen ng telepono na unti-unting nagdilim at sa refleksyon ng itim na screen, hindi na ang mukha ng isang babaeng umiiyak ang nakita niya. Nakita niya ang isang mukha na puno ng malamig na kapasyahan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang dextrose mula sa kanyang braso. Ang pagtulo ng dugo ay hindi niya ininda. Bago sumikat ang araw, aalis siya sa ospital, hindi upang tumakas at lalong hindi upang magtago. Sa isang maliit na notebook na kinuha niya mula sa bag ni Don Fernando, isinulat niya ang mga petsa, ang mga oras ng tawag, ang mga pangalan, at ang mga resibo ng kasakiman na matagal na niyang natipon nang hindi namamalayan. Sa ilalim ng papel, isinulat niya ang isang pangungusap na kailanman ay hindi niya naisip na kaya niyang isulat. Ang pamilyang itinuring kong tahanan, buburahin ko ang kanilang kinabukasan. Ibinulsa niya ang notebook at ang telepono. Handa na siyang bumalik sa Monarch, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang babaeng yumuyuko at nagsisilbi, kundi bilang isang anino sa loob ng sarili niyang kaharian. Ang magaspang na tela ng asul na uniforme ng housekeeping ay dumampi sa balat ni Florencia. Ibinutones niya ito hanggang sa pinakatuktok. Ang sukat ay sinadyang maluwang ng ilang beses kaysa sa kanyang katawan upang itago ang unti-unting pag-umbok ng kanyang sinapupunan. Tinalian niya ng mahigpit ang kanyang buhok pataas at nagsuot ng isang makapal na salamin upang itago ang hugis ng kanyang mga mata. Ang babaeng dating nagluluto ng maiinit na pagkain para sa mga Montemayor ay isa na lamang aninong nag-aamoy, murang sabong panlaba at matapang na kemikal na panlinis. Hindi mo kailangang gawin ito, Florencia. Seryosong wika ni Don Fernando habang pinagmamasdan siya mula sa kabilang dulo ng lihim na opisina nito. Ang buong hotel na ito ay sayo. Isang salita ko lang sa board of directors at maaari ka nang umupo sa silyang nararapat sayo. Umiling si Florencia. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pag-aatubili. If I sit on that throne now, Don Fernando, they will only see a target. Kung alam nilang ako ang nasa itaas, gagawa sila ng panibagong kwento para pabagsakin ako. Gusto kong makita kung paano sila gumalaw sa dilim habang ang akala nila ay bulag ako. Mula sa araw na yon, ang tagapagmana ng pinakamayamang ari-arian sa Maynila ay nakilala lamang bilang Flor, ang tahimik na tagapaglinis ng Monarch. Sa main lobby ng hotel, ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol na inaangkat pa mula sa Italia, sumasalamin sa mga naglalakihang chandelier sa kisame. Ang hangin ay nagpapagunita ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ng mga panauhin na umaabot ng libu-libong piso bawat bote. Isang napakalaking kaibahan sa masangsang na amoy ng bleach na nakakapit sa mga kuko ni Florencia. Nakatayo siya sa gilid. Ang mga magaspang na daliri ay nakakapit sa mabigat at malamig na hawakan ng malaking pintuang gawa sa salamin na may mga nakaukit na purong ginto. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang paningin ay nanatili sa sahig habang pilit na itinutulak ang mabigat na pinto upang makapasok ang mga matataas at nagmamalaking panauhin ng hotel. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa walang katapusang paglalaban ng mga damit ng kanyang biyenan ay siyang mismong humahawak sa ginintuang pintuan ng sarili niyang kaharian. Walang sino man sa mga mayayamang dumadaan ang nag-abala pang sulyapan ng tagapaglinis. Para sa kanila, isa lamang siyang dekorasyong walang halaga, isang kasangkapan ng hotel. Hindi nila alam na ang babaeng yumuyuko sa kanila ang nagmamay-ari ng mismong hanging kanilang nilalanghap sa loob ng gusaling iyon. Sa pagdaan ng mga linggo, ginamit ni Florencia ang kanyang pagiging invisible
upang sakupin ang hotel mula sa ibaba. Bilang isang hamak na tagalinis, naging pamilyar siya sa bawat sulok na hindi nakikita ng publiko. Kabisado niya kung kailan nagkakaroon ng blind spot ang mga security cameras sa mga hallway, kung paano itinatago ng pamunuan ang mga VIP logs, at kung paano naiiwan ang mga bakas ng madidilim na sikreto sa loob ng mga mamahaling kwarto. Tahimik siyang nag-iipon ng mga impormasyon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang hapon, habang nag-ayos siya ng mga malilinis na tuwalya sa kanyang housekeeping cart sa ika-50 palapag, ang itim na radyo na nakasabit sa kanyang baywang ay biglang naglabas ng garalgal na tunog. Ang matinis na boses ng kanyang supervisor ay umalingaw-ngaw sa malamig at tahimik na pasilyo. "Floor, iakyat mo yung premium fruit basket sa presidential suite, VIP guest. Nakapangalan sa Montemayor Realty ang booking. Siguraduhin mong malinis ang pagkakaprepara mo. Ayokong mapahiya tayo sa mga Montemayor. Paborito pa naman nila itong hotel natin." Ang pangalang iyon ay tila isang patak ng yelo na dumampi sa batok ni Florencia. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na puting tuwalya. Tiningnan niya ang pilak na tray sa ibabaw ng kanyang cart na naglalaman ng mga mamahaling ubas, mansanas, at alak. Hinigpitan niya ang hawak sa gilid ng malamig na bakal na cart hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang init ng kanyang dugo ay nag-umpisang kumulo sa ilalim ng kanyang balat, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing lamig ng bato. Dumating na ang mga hayop sa kanyang kulungan. Itinulak ni Florencia ang mabigat na housekeeping cart papasok sa presidential suite. Ang mga gulong nito ay bumaon sa napakakapal at malambot na karpet, kaya't walang anumang ingay na sumira sa katahimikan ng kwarto. Subalit pagpasok pa lamang niya sa pasilyo ng suite, tila may isang hindi nakikitang kamay na marahas na sumakal sa kanyang lalamunan. Sumalubong sa kanya ang isang napakapamilyar at nakakasulasok na hangin. Ang matapang at nakakahilong tamis ng mamahaling vanilla perfume ay buong-buong nakahalo sa amoy ng mint na tabako. Ang mismong amoy na laging kumakapit sa mga polo ni Terrell na gabi-gabi niyang nilalabhan at pinaplant sa noong siya pa ang nag-aalaga rito. Ang matinding amoy na yon ay mabilis na nagpaikot sa kanyang sikmura. Isang malakas na alon ng pagduwal-dulot ng kanyang pagbubuntis ang umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring gumawa ng anumang ingay upang pigilan ang kanyang paghingal. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinubukang kontrolin ang kanyang paghinga. Ang kaba ay tila kumakapit sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado at malinaw ang isip. Ang bahagyang kirot mula sa pagkakakagat sa labi ay nagsilbing paalala upang manatili siyang alerto at huwag magpadala sa takot. Mula sa kanyang kinatatayuan, malapit sa pintuan, tanaw niya ang malawak na sala ng suite. Tahimik ang paligid at ang mahinang liwanag ay lumilikha ng mahahabang anino sa sahig. Hindi siya gumalaw. Maingat na inoobserbahan ang bawat detalye, naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Sa sandaling iyon, alam niyang mahalaga ang bawat segundo. Nanatili siyang tahimik, pilit na pinapakalma ang sarili habang inihahanda ang susunod na hakbang. Doon, sa ibabaw ng mamahaling sofa na yari sa pinungbalat, nakita niya ang kanyang asawa. Nakasandal si Terrell habang nakaibabaw sa kanya si Vanessa na suot lamang ay isang manipis at pira-pirasong sutla na halos hindi na magtakip sa katawan. Ang mga daliri ni Terrell na ni minsan ay hindi humaplos sa pagod na likod ni Florencia pagkatapos nitong maghapon sa kusina ay mahigpit na nakahawak sa baywang ng ibang babae. Naghahalikan sila nang walang pakialam sa mundo, lunod sa sarili nilang dumi at kasakiman. Tinitigan sila ni Florencia mula sa likod ng kanyang makapal na salamin at asul na face mask na ginagamit niya pananggalang sa tapang ng bleach. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang natitirang patak ng pagmamahal
na nakatago sa pinakasulok ng kanyang puso para sa ama ng kanyang anak ay tuluyan ng sumingaw, napalitan ng isang napakalalim at nakapangingilabot na pandidiri. Habang abala ang dalawa sa paghahalikan at hindi napapansin ang presensya ng tagapaglinis, natuon ang paningin ni Florencia sa mahabang mesa na gawa sa mahogany sa gilid ng sala. Nakapatong doon ang isang pamilyar na bagay, ang itim na leather briefcase ni Terrell. Ang mismong bag kung saan palaging nakatago ang mga sikreto ng kumpanya nito na mahigpit nitong ipinagbabawal na pakialaman ni Florencia sa mansyon. Dahan-dahan, gamit ang mga hakbang na kasinggaan ng anino, lumapit si Florencia sa mesa. Bahagyang nakabukas ang zipper ng briefcase. Ang kanyang nanginginig at magaspang na mga daliri ay maingat na dumukot sa loob nito. Nakapanya ang isang makapal na folder. Binuklat niya ito ng dahan-dahan. Ginamit niya ang kanyang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang apron at sa ilalim ng madilim na liwanag, sunod-sunod siyang kumuha ng litrato ng mga dokumentong naglalaman ng mga numero at selyo na kumpidensyal. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Anong lason ang nakatago sa mga pahinang ito? Eksaktong naibalik niya ang folder sa loob ng bag nang biglang magbago ang ihip ng hangin. Mula sa sofa, mabilis na tumayo si Vanessa. Inaayos ang magulong buhok. Bakas ang pagkairita sa mukha nito. Sa kanyang biglaang paggalaw, isang kumikinang na bagay ang nahulog mula sa kanyang tainga. Ang mamahaling diamanteng hikaw ay bumagsak at tahimik na lumubog sa makapal at malambot na hibla ng karpet sa gilid ng mesa. Napalingon si Vanessa at sa unang pagkakataon ay napansin ang presensya ng babaeng nakauniporme ng housekeeping na nakatayo hindi kalayuan. Tiningnan ng modelo si Florencia mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay nanliliit sa halatang pagmamaliit at pandidiri sa madungis na hitsura ng tagapaglinis. "Excuse me, kanina ka pa ba dyan?" Mataray na tanong ni Vanessa. Isinusukbit ang manipis na tela ng kanyang robe. Hindi nito nakilala ang babaeng nasa likod ng maskara at salamin. Itinuro nito ang sahig gamit ang mahaba at perpektong manicure na daliri. "Hey you, nakita mo namang nahulog yung diamond earring ko, di ba? Ano pang tinutunganga mo dyan? Lumuhod ka sa ilalim ng mesa at pulutin mo para sa akin." Dahan-dahan, ibinaba ni Florencia ang kanyang mga tuhod sa makapal at mamahaling karpet. Ang magaspang na tela ng kanyang uniforme ay kumiskis sa kanyang balat habang siya ay yumuyuko sa ilalim ng mahogany na mesa. Sa bawat pagbaba ng kanyang katawan, ang kanyang dangal ay tila pilit na niyuyurakan, ngunit kinagat niya ang kanyang dila. Wala na siyang pakialam sa hiya. Ang hiyang yun ay ibinaon na niya sa kalsada noong gabing itapon siya sa ulan. Nakapa ng kanyang nanginginig na mga daliri ang malamig at matigas na diamanteng hikaw. Kinuha niya ito at walang imik na inilapag sa ibabaw ng makintab na mesa. Hindi man lang nag-aangat ng paningin upang hindi makita ang mukha ng mga hayop na nasa kanyang harapan. Ngumisi si Vanessa. Kumuha ito ng isang nilukot na perang papel mula sa kanyang mamahaling bag at sa halip na iabot ng maayos, sinadya nitong bitawan ang pera. Ang maruming papel ay nahulog at lumapag sa paanan ni Florencia. "Keep the change." Mataray at puno ng pang-aalipustang wika ni Vanessa. Pinagmamasdan ng tagapaglinis mula ulo hanggang paa. "Pambili mo ng maayos na sabon. The smell of your uniform is ruining the ambience of this suite." Ang asim. Isang halakhak ang umalingaw-ngaw. Ang tawang iyon. Ang pamilyar na tawang minsan ay nagbigay ng kulay sa mga umaga ni Florencia, ay nanggaling kay Terrell. Lumapit ang lalaki, may hawak na kupitan ng alak. Tiningnan niya ang nakayukong si Florencia, ngunit ang nakita lamang niya ay isang walang pangalan at walang kwentang alipin. Hindi niya nakilala ang kurba ng mga balikat nito. Hindi niya nakilala ang mga kamay na gabi-gabing nagpaplantsa ng kanyang mga kamisa at nagtitimpla ng kanyang kape. Ang asawang nag-alay ng buong buhay nito
Para sa kanya ay isa na lamang madungis na anino sa kanyang paningin. Hayaan mo na yan, babe. Natatawang wika ni Terrell, sabay haplos sa hubad na balikat ng kanyang kabit. They are paid to clean up our mess anyway. Ganyan talaga ang amoy ng mga taong walang mararating sa buhay. Nang aktong pupulutin ni Florencia ang nilukot na pera, sinadya ni Vanessa na ihakbang ang kanyang paa. Ang matulis na takong ng kanyang sapatos ay mariing tumapak sa mismong perang papel, dumikit sa gilid ng daliri ni Florencia. Sa sandaling iyon, ang takong ni Vanessa ay halos durugin ang kamay ng tagapaglinis, ang mismong kamay kung saan nakasuot ang isang mumurahing singsing na tanso na pilit itinago ni Florencia sa pamamagitan ng pagbaligtad nito papasok sa kanyang palad. Ang singsing na sumisimbolo sa isang sumpang walang kwenta. Inalis ni Florencia ang kanyang kamay bago pa man ito tuluyang masugatan. Walang ni isang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tumayo siya, iniyuko ang kanyang ulo bilang paggalang na puno ng lason at dahan-dahang itinulak ang kanyang card palabas ng presidential suite. Nang tuluyang sumara ang mabigat na pinto ng kwarto, ang pekeng katatagan ni Florencia ay gumuho. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Dali-dali niyang tinungo ang pinakamalapit na silid ng mga kagamitang panlinis sa dulo ng pasilyo. Sa loob ng madilim at masikip na silid, kung saan ang hangin ay amoy, lumang basahan at matapang na kemikal, isinara niya ang pinto at sumandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang umaapaw at nakapapasong galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Binuksan niya ang mga litratong palihim niyang kinuha mula sa briefcase ni Terrell kanina. Pinalaki niya ang imahe ng dokumento sa screen upang basahin ang mga maliliit na letra. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang malamig na pawis ay gumapang sa kanyang noo habang binabasa ang titulo ng dokumento. Deed of Real Estate Mortgage. Ngunit hindi ang pangalan ng kumpanya ni Terrell ang nakasulat doon. Ang lupang isinangla ni Terrell sa bangko upang makakuha ng milyon-milyong pisong pautang. Ang perang ginagamit nito ngayon upang magpanggap na mayaman, pambili ng mamahaling alak at panustos sa luho ni Vanessa, ay ang lupang nakapangalan kina Arturo at Maria Naen de la Cruz, ang kanyang mga yumaong magulang, ang kaisa-isang maliit na bahay at lupang pamana sa kanya ng kanyang pamilya. Napalihim na pineke ni Terrell ang kanyang lagda upang isangla at ibaon sa utang na hindi na mababayaran pa. Ang lalaking ito ay hindi lamang magnanakaw ng pagmamahal. Ninakaw nito ang huling alaalang nag-uugnay kay Florencia sa kanyang mga magulang. Hinaplos ni Florencia ang kanyang umbok na tiyan habang nakatitig sa pekeng pirma sa dokumento. Sa dilim ng maliit na silid, isang nakapangingilabot at walang tunog ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang malamig at asul na liwanag mula sa 12-dosenang monitor ng security room ang tanging tumatanglaw sa madilim na silid kung saan nakaupo si Florencia. Ang hangin mula sa aircon ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng basag na cellphone na hawak-hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Sa maliit na screen ng kanyang telepono, pinapanood niya ang isang live broadcast mula sa isang sikat na entertainment news channel. Nakaupo si Doña Milagros sa kanilang marangyang sala. Suot ang paborito nitong itim na bestida na binili pa mismo ni Florencia gamit ang kanyang naipong pera mula sa paluwagan. Ang kanyang biyenan ay marahas na nagpupunas ng mga luha gamit ang isang telang panyo. Umaarte bilang isang kaawa-awang biktima ng isang sakim na manugang. Binigyan namin siya ng pamilya, pero tinraidor niya kami. Umiiyak na wika ni Doña Milagros sa harap ng kamera. Kinuha niya ang lahat ng alahas ng aming mga ninuno. Kung nanonood ka man, Florencia, maawa ka na kay Terrell. Ibalik mo ang ninakaw mo at papatawarin ka namin. Sa ilalim ng umiiyak na mukha ng matanda,
ay ang mabilis na pagdagsa ng libu-libong komento mula sa mga taong hindi man lang siya kilala. Mga kapitbahay na dati niyang binibigyan ng sobrang ulam, ngayon ay sumisigaw ng kanyang pagkakakulong. Mga kamag-anak ni Terrell na palagi niyang pinagsisilbihan tuwing may handaan, ngayon ay nagtatawanan sa kanyang pagbagsak. Kada segundo, isang panibagong patalim ng salita ang bumabaon sa kanyang pagkatao. Walang utang na loob, hampas lupa na, magnanakaw pa. Sana makarma siya. Pati yung batang dinadala niya sa tiyan, sana hindi na mabuhay para hindi lumaking kriminal tulad ng nanay. Dahan-dahang kinuskos ng magaspang na hinlalaki ni Florencia ang lamat sa salamin ng kanyang telepono. Pilit na pinapasadahan ang mga malulupit na salitang nag-aalay ng kamatayan para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang matinding ulan ng puot at kawalang katarungan ay tila unti-unting pumuputol sa kanyang hininga. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nang pakiramdam niya ay lalamunin na siya ng matinding kadiliman, isang malambot at biglaang pintig ang naramdaman niya mula sa ilalim ng kanyang uniforme. Isang mahinang sipa. Napasinghap si Florencia. Inilagay niya ang kanyang kalyadong kamay sa ibabaw ng kanyang umbok na tiyan. Doon, sa ilalim ng magaspang na tela at amoy ng mga kemikal na panlinis, naramdaman niya ang napakainit at buhay na paggalaw ng kanyang anak. Ang unang sipa nito, tila ba ipinapaalala ng munting buhay sa kanyang sinapupunan na mayroon siyang kakamping handang lumaban kasama niya. Ang luha na kanina pa, namumuo sa kanyang mga mata, ay tuluyang umurong. Ang matinding awa sa sarili ay naglaho, pinalitan ng isang matigas at nagbabagang galit. Kung inaakala ng mundong ito na isa siyang demonyong walang puso, oras na para ibigay sa kanila ang halimaw na kanilang hinihingi. Inilipat niya ang kanyang paningin mula sa maliit na cellphone patungo sa malalaking screen ng security camera sa pader. Ini-zoom niya ang camera, 4 na nakatutok sa Le Papillon, ang pinakamahal at eksklusibong French restaurant sa loob ng Monarch. Sa isang VIP table na napaliligiran ng mga gintong palamuti, nakaupo si Terrell, nakasuot ng plantsadong suit. Sa tabi nito ay si Vanessa, na nakakapit sa kanyang braso, at sa kaharap na upuan ay isang matandang lalaki na naninigarilyo ng matapang na tabako. Si Don Arturo Alarcon, ang bilyonaryong ama ng modelo. Binuhay ni Florencia ang directional audio ng kamera. Ang garalgal na tunog ng frequency ay luminaw, at ang mga boses mula sa mamahaling manipis na mikroponong nakatago sa itaas ng chandelier ay pumasok sa kanyang earpiece. "Don't worry about your company's bankruptcy, Terrell," halakak ni Don Arturo habang inihihiwa ng mamahaling steak ang kanyang anak na si Vanessa. "Your mother and I had a great talk. Ang utang niyo sa bangko ay barya lang sa akin." Uminom ng red wine si Terrell, bakas ang labis na katuwaan sa mukha. "Thank you, Tito. I promise I will make Vanessa the happiest woman in the world." Magiging isang empire ang pagsasanib ng pamilya Alarcon at Montemayor. Ibinaba ni Don Arturo ang kanyang tinidor at tumingin sa paligid ng marangyang restaurant. Ang mga mata ay puno ng kasakiman. "I always get what my daughter wants." Mayabang na pahayag ng bilyonaryo. "Bilang regalo ko sa kasal ninyo, nakikipagnegosasyon na ang mga abogado ko sa board of directors ng hotel na ito. Bibilhin ko ang Monarch ng buo at ipapangalan ko sa inyong dalawa." Ang umalingaw-ngaw na halakhak ni Don Arturo sa loob ng earpiece ay hindi nagdulot ng takot sa puso ni Florencia. Sa halip, isang napakalamig at walang tunog na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa loob ng madilim na security room. Bibilhin ang Monarch. Ang sarili niyang kaharian ay ibibigay bilang regalo sa babaeng sumira ng kanyang pamilya. Ang yabang ng mga magnanakaw na ito ay umabot na sa rurok ng kahangalan na hindi na nila nakikita ang patibong na nakanganga sa kanilang harapan. Lumipas ang 2 gabi. Ang malawak na bulwagan ng Le Papillon ay napuno ng mga kilalang personalidad sa matataas na lipunan ng Maynila. Nakatayo si Florencia sa gilid ng isang malaking haligi ng marmol
suot ang itim na uniforme ng mga tagapagsilbi na sadyang pinaluwag upang itago ang pag-umbok ng kanyang tiyan. Ang kanyang magaspang na mga kamay na minsan ay nanginginig sa pagod kakahugas ng mga pinggan sa mansyon ay mahigpit na nakahawak sa isang mabigat at malamig na pilak na bandehado ng mga baso ng alak. Ang hangin sa loob ng restaurant ay mabigat. Ang amoy ng nilutong karne na nilagyan ng mamahaling truffle oil at matamis na sarsa ay humalo sa matapang na halimuyak ng mga inaangkat na pabango ng mga panauhin. Subalit sa loob ng isip ni Florencia, ang tanging nalalasahan niya ay ang mapait na katotohanang natuklasan niya kaninang umaga. Bago siya pumasok sa kanyang shift, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang maliit na bangko. Ang joint account nila ni Terrell, ang tanging perang inipon niya mula sa pagbebenta ng kanyang mga lumang damit, sa pag-utang ng kanyang sariling dugo at pawis, at sa pagpapalipas ng gutom upang may maihandang pambili ng gatas at lampin para sa kanyang isisilang na anak, ay simot na. Wala nang natira. Ang malaking halaga ay ini-withdraw sa pamamagitan ng isang pekeng lagda na buong tapang na ginaya ng kanyang asawa. Tumayo si Terrell sa gitna ng bulwagan. Ang matalim na liwanag mula sa malaking chandelier sa kisame ay tumama sa kanyang perpektong ayos na buhok at makintab na itim na suit. Dahan-dahan niyang pinalo ang gilid ng kanyang kopita. Gamit ang isang kutsarita, kinukuha ang atensyon ng lahat. "Excuse me everyone, can I have your attention please?" Wika ni Terrell, ang boses ay umaapaw sa kumpiyansa at kayabangan. Humakbang siya palapit sa mesa ng mga alarkon. Tonight is not just about celebrating the merger of Montemayor Realty and the Alarcon Empire. Tonight is about the woman who saved me from a dark and miserable past. Madilim at kaawa-awang nakaraan. Iyon ang tawag ng kanyang asawa sa 4 na taong walang sawang pag-aalaga ni Florencia sa kanya noong panahong wala siyang pambili kahit ng sarili niyang kape. Ang mga gabing pinupunasan niya ang likod nito nang magkasakit ito, ang mga araw na pinagtatanggol niya ito sa mga naniningil ng utang. Ang lahat ng yon ay isa na lamang madilim na nakaraan na kailangang kalimutan. Lumapit si Terrell kay Vanessa na nakasuot ng isang kumikinang na pulang damit na hapit sa katawan. Dahan-dahang iniluhod ng lalaki ang kanyang isang tuhod sa makapal na karpet. Isang maliit na kahon na binalot ng asul na pelos ang kanyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang suit. Nang buksan niya ito, ang nakakabulag na kinang ng isang malaking diamanteng singsing ay nagpasiklab sa buong silid. "Vanessa, you are my light. Will you marry me?" Matamis at madamdaming tanong ni Terrell. Nagpalakpakan ang mga panauhin. Pilit na itinago ni Vanessa ang kanyang mukha. Umaarte na tila naiyak sa labis na tuwa at marahang inabot ang kanyang perpektong minanikor na kamay. Habang isinusuot ni Terrell ang malamig na diamante sa daliri ng modelo, nakatitig lamang si Florencia mula sa anino ng haligi. Tiningnan niya ang nagniningning na batong iyon. Ang kinang ng diamanteng iyon ay binili gamit ang pera ng kanyang hindi pa naisisilang na anak. Ang singsing na isinusuot ngayon ng babaeng sumira sa kanyang tahanan ay binayaran gamit ang kanyang pawis, ang kanyang gutom, at ang mismong buhay ng kanyang sanggol. Ang halaga ng singsing na yon ay eksaktong katumbas ng huling sentimong ninakaw ni Terrell mula sa kanyang bank account. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Florencia. Ang matinding kirot na inaasahan niyang dadalaw ay hindi dumating. Napalitan ito ng isang napakatalim at dalisay na pagkasuklam. Tiningnan niya ang mga taong ito hindi bilang mga taong nakapanakit sa kanya, kundi bilang mga mapaminsalang insekto na nakapasok sa kanyang kaharian at malapit ng tapakan. Lumapit si Doña Milagros sa dalawa. Pilit na pinupunasan ng kanyang mga pekeng luha at mahigpit na niyakap ang kanyang bagong manugang. Sa gitna ng pagdiriwang at tawanan, biglang bumukas ang malaking pintuan ng Le Papillon. Nagmamadaling pumasok ang general manager ng Monarch
May hawak na isang itim na tablet. Lumapit ito sa mesa ni na Don Arturo at Terrell. Ang mukha ay bakas ang labis na paggalang, tensyon at pagkamangha. Unti-unting tumahimik ang musika. Don Arturo, Sir Terrell, humihingal at formal na bati ng manager sa harap ng maraming tao. We just received an urgent email from the anonymous chairman of Monarch. Nabasa niya ang proposal ng pamilya ninyo na bilhin ang hotel. Nagkatinginan sina Terrell at Vanessa. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang inaasahang regalo ng bilyonaryong ama ay nasa kanilang mga kamay na. And, pumayag ba siyang ibenta sa amin ang lugar na ito? Mayabang na tanong ni Don Arturo, nakangisi sa lahat. Hindi po para ibenta, sir. Magalang, ngunit matigas na sagot ng manager. Ngunit bilang pagkilala sa inyong unyon, pumayag ang chairman na ipasara ang buong Grand Ballroom ng Monarch para eksklusibong ganapin ang inyong engagement at anniversary party sa susunod na linggo. Lalong lumakas ang bulungan at pagkamangha ng mga bisita. Isang pambihirang karangalan ang mapansin ng misteryosong nagmamay-ari ng pinakasikat na hotel sa bansa. And the chairman personally stated in the email, pagpapatuloy ng manager, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid, na personal siyang dadalo sa gabi ng inyong selebrasyon upang makilala kayo ng harapan. Sa loob ng pribadong penthouse sa pinakatuktok ng Monarch Hotel, ang katahimikan ay nababalot ng isang uri ng kapangyarihang hindi kailanman naramdaman ni Florencia noong siya ay nasa mansyon pa ng mga Montemayor. Wala na ang amoy ng bawang sa kanyang mga daliri. Wala na ang asul na uniforme ng housekeeping na naging baluti niya sa loob ng ilang linggo. Sa harap ng malaking salamin na abot hanggang kisame, tinitigan ni Florencia ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na yari sa pinakamahal na sutlang puti. Ang tela ay tila dumadaloy na gatas sa kanyang balat, maingat na bumabalot sa kanyang umbok, na tiyan na ngayon ay 5 buwan na. Ang puting kulay na ito ay hindi simbolo ng muling pagpapakasal, kundi simbolo ng pagluluksa para sa babaeng namatay na sa gitna ng highway. Ang Florencia na martir at tanga. Handa na ang lahat, Florencia. Seryosong wika ni Don Fernando habang nakatayo sa likuran niya. Hawak ng matanda ang isang tablet na nagpapakita ng lahat ng transaksyon sa bangko ni Terrell. Ginamit ko ang impluwensya ng Monarch para i-freeze ang lahat ng credit line ng Montemayor Realty. Sa sandaling matapos ang selebrasyon ngayong gabi, malalaman nilang wala na silang kahit isang sentimo. Ang utang nila sa bangko ay sisingilin na sa lalong madaling panahon. Humarap si Florencia. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng mga bituin sa labas ng bintana. Salamat, Don Fernando. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa gitna ng isang malaking tagumpay. Gusto kong makita kung paano gumuhos ang kanilang mga pangarap habang suot nila ang kanilang pinakamagagandang hiyas. Hinaplos niya ang kanyang leeg, kung saan nakasabit ang isang manipis na kuwintas na may pendant na locket. Ang tanging alaala ng kanyang ina. Noong isang gabi, nalaman niya mula kay Don Fernando na ang kanyang ina ang nagdisenyo ng logo ng Monarch at ang hotel na ito ay binuo para sa kanya. Ang lahat ng paghihirap niya sa kamay ni Doña Milagros ay isang malaking pambabastos sa legacy ng kanyang pamilya. Ang mga video at audio files? Tanong ni Florencia. Nakaprogram na sa main system ng ballroom, tugon ni Don Fernando. Isang pindot mo lang sa iyong telepono at ang buong katotohanan ay lilitaw sa mga dambuhalang LED screen sa harap ng lahat ng bisita. Huminga ng malalim si Florencia. Isinuot niya ang kanyang puting lace na maskara. Isang masquerade ball ang tema ng gabi. Isang perpektong pagkakataon para sa isang reynang nais magtago sa paningin ng kanyang mga kaaway hanggang sa huling sandali. Habang pababa ang elevator patungo sa Grand Ballroom, ang bawat palapag na nadadaanan ay tila isang hakbang palapit sa katarungan. Ngunit sa ika-10 palapag, tumigil ang elevator. Bumukas ang pinto
at pumasok ang isang lalaki. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Florencia, si Terrell. Nakasuot ito ng isang napakamahal na tuksedo, ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa inaasahang tagumpay ngayong gabi. Pumasok siya sa loob ng elevator at tumayo sa harap ni Florencia, hindi man lang nag-abalang lumingon sa misteryosong babaeng nasa likuran niya. Ang hangin sa loob ng maliit na espasyo ay agad na napuno ng pamilyar na amoy ng mint na tabako ni Terrell. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sinamahan ng amoy ng vanilla ni Vanessa. Sa halip, ang nananaig ay ang bango ng sampagita at jasmine mula sa pabango ni Florencia. Ang paboritong amoy ng kanyang namayapang ina. Nakita ni Florencia sa refleksyon ng makintab na pinto ng elevator ang pagkunot ng noo ni Terrell. Mukhang naguguluhan ng lalaki. Huminga ito ng malalim. Tila pilit na inaalala kung saan nito huling naamoy ang halimuyak na yon. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Terrell, tila lilingon upang sulyapan ng babaeng nasa likuran niya. Hinigpitan ni Florencia ang hawak sa kanyang maliit na clutch bag. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mahinang tunog ng mekanismo ng elevator ang naririnig habang pababa sila sa kailaliman ng ballroom. Eksaktong lilingon na sana si Terrell nang biglang tumunog ang kanyang telepono. "Yes, Mom?" Sagot ni Terrell sa tawag, muling humarap sa pinto. "Nandito na ako sa elevator. Is Vanessa ready? Make sure her diamonds are visible. Gusto kong mabulag ang lahat sa yaman natin ngayong gabi. After this, the monarch will be ours. Wala nang makakapigil sa atin." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Florencia sa likod ng kanyang maskara. Alam niya ang hindi alam ni Terrell. Ang bawat salitang binitawan ng lalaki ay tila isang pako na unti-unting itinitarak sa sarili nitong kabaong. Bumukas ang pinto ng elevator sa main lobby ng Grand Ballroom. Humakbang palabas si Terrell ng may labis na kayabangan, hindi man lang muling lumingon. Sumunod si Florencia ng may marahang mga hakbang. Tanaw niya mula sa malayo ang dambuhalang pintuan ng ballroom na pinalalamutian ng mga puting rosas. Ang mga rosas na sadyang pinili niya dahil ang mga ito ang unang nalalanta sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Ang Grand Ballroom ng Monarch Hotel ay mistulang isang kahariang yari sa ginto at liwanag ngayong gabi. Ang dambuhalang mga chandelier na nakasabit sa kisame ay naglalabas ng mga kislap na tila milyon-milyong bituin na sumasalamin sa mga kristal na basong puno ng mamahaling sampan. Ang hangin ay mabigat sa halimuyak ng mga sariwang orchid na inangkat pa mula sa ibang bansa, humahalo sa amoy ng mamahaling tabako at mga pabangong nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Milagros. Nakasuot siya ng isang makinang na ternong asul, punong-puno ng mga burda ng pilak. Ang kanyang leeg at mga braso ay tila nagniningning sa dami ng mga alahas. Ang mga alahas na ayon sa kanya ay ninakaw ni Florencia. Ngunit ang totoo ay siya mismo ang kumuha mula sa luma at itinatagong baul ng kanyang yumaong asawa. "Oh, you know how it is, Mare," wika ni Doña Milagros sa kanyang mga kaibigang kasing yaman at kasing paimbabaw niya. Humigop siya ng alak at marahang tumawa. Ang tunog ay tila kalansing ng barya. "It's so hard to find good help these days, let alone a good daughter-in-law. Akala namin ay matutulungan namin siyang maging disente. But a street rat will always be a street rat. Imagine, she tried to run away with our family heirlooms. Mabuti na lang at ang anak kong si Terrell ay nakahanap ng isang tunay na prinsesa gaya ni Vanessa." Sa di kalayuan, nakatayo si Florencia sa dilim ng isang alcove. Ang kanyang puting maskara ay nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng mundong dati ay kinatakutan niya. Naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Ang bawat tawa, ang bawat mapang-uyam na tingin ni Doña Milagros sa mga panauhin
ay tila mga latay sa kanyang likuran. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman ni Florencia ang isang uri ng kapayapaan, ang katahimikan, bago ang pagguho ng isang bundok. Tiningnan ni Florencia ang sahig na kinatatayuan ng kanyang biyenan. Ang pulang karpet na yon, ang mga gintong poste, ang bawat hibla ng kurtina sa paligid. Lahat ng iyon ay pag-aari niya, at ang babaeng kumukutya sa kanya ay kasalukuyang nakatayo sa loob ng kanyang palad. Hindi alam na anumang sandali ay maaari na siyang itikom nito. Ladies and gentlemen, ang boses ni Terrell ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng entablado. Kasama niya si Vanessa na tila isang pulang apoy sa kanyang tabi. Tonight is a celebration of new beginnings. Ang pamilya Montemayor at Alarcon ay hindi lamang nagsasanib ng negosyo. Kami ay narito upang patunayan na ang Monarch Hotel ay magiging tahanan ng susunod na pinakamalaking imperyo sa bansa. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang tunog ng pagtama ng mga palad ay tila isang malakas na ulan na humahampas sa bubungan. Si Doña Milagros ay lalong nagtaas ng noo. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at garapal na pagmamalaki. And of course, dagdag ni Terrell, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan habang nakatingin sa mga direktor ng hotel. We are deeply honored that the anonymous chairman of Monarch has opened this ballroom specifically for us. It is a sign. We belong here. We are the owners of the future. Itinaas ni Terrell ang kanyang baso para sa isang toast. Itinaas din ng lahat ng mga panauhin ang kanilang mga baso. Ang mga ngiti ni na Doña Milagros, Terrell at Vanessa ay abot hanggang sa kanilang mga mata. Isang rurok ng tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga pagnanakaw, kasinungalingan at pagtataksil. Para sa Monarch, sigaw ni Terrell. Para sa Monarch, sabay-sabay na sagot ng mga tao. Ngunit bago pa man dumampi ang alak sa kanilang mga labi, ang lahat ng dambuhalang chandelier sa kisame ay biglang namatay. Ang maliwanag na bulwagan ay nilamon ng isang nakabibiglang kadiliman. Ang tawanan at ingay ng mga tao ay napalitan ng mga bulungan ng pagkalito at takot. Ang bango ng mga bulaklak ay tila naging malamig. Sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang paghinga ni Florencia ang nananatiling kalmado. Dahan-dahan, ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay nag-umpisang umilaw. Hindi ito nagpapakita ng logo ng hotel. Hindi rin ito nagpapakita ng mukha ni na Terrell at Vanessa. Isang mapait at malakas na tunog ng frequency ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng isang pamilyar na boses na nagsimulang magsalita. Isang boses na nanggagaling sa isang lihim na recording. Kahit mamatay pa ang batang yan sa kalsada, wala akong pakialam, Terrell. Just make sure she signs the papers first. Ang dambuhalang LED screen sa gitna ng Grand Ballroom ay hindi lamang naglalabas ng liwanag. Naglalabas ito ng mga lason na dahan-dahang pumapatay sa dangal ng mga Montemayor. Ang asul at malamig na liwanag mula sa screen ay tumatama sa mukha ni Doña Milagros, na ngayon ay tila isang bangkay na binahira ng makapal na kolorete. Ang bawat salitang lumalabas sa mga speaker, ang boses niyang puno ng puot at kawalang puso, ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na silid. Kahit mamatay pa ang batang yan sa kalsada, wala akong pakialam, Terrell. Just make sure she signs the papers first. Ang kailangan natin ay ang mana niya, hindi ang isang hampaslupang apo. Ang mga panauhin ay tila naging mga rebulto ng asin. Ang mga baso ng alak na kanina lang ay itinataas para sa isang toast ay nananatiling nakalapat sa kanilang mga nanginginig na daliri. Isang matalas na tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng pag-agos ng pulang alak sa puting karpet na tila sariwang dugo mula sa isang sugat. Hindi pa natatapos ang pagpaparusa. Ang screen ay nagbago ng imahe. Lumitaw ang malinaw na kuha mula sa security camera ng presidential suite. Nakita ng lahat si Terrell at Vanessa. Ang magkasintahang kanina lang ay tinitingala bilang perpektong pares,
na magkayakap sa sofa. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga haplos, at ang paraan ng paglapastangan nila sa pangalan ni Florencia ay napanood ng buong elitistang lipunan ng Maynila. Bakit ba hindi pa namamatay ang babaeng yon? Narinig ang boses ni Vanessa sa video habang hinahaplos ang pisngi ni Terrell. Imagine, Terrell, if we get the monarch, we don't need to hide anymore. Iyong perang ninakaw mo sa kanya, pambili lang natin ng alahas ko, di ba? Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang bulungan ay unti-unting naging malakas na alon ng paghatol. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga ay napalitan ng matinding pandidiri. Si Vanessa ay napakapit sa braso ni Terrell. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang pinturang nabasa ng ulan at unti-unting nabubura. Patayin niyo yan! Security! Patayin niyo ang screen! Sigaw ni Terrell. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagkapahiya. Sinubukan niyang humakbang patungo sa gilid ng entablado, ngunit ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa karpet. Ngunit ang huling dagok ang pinakamasakit. Isang dambuhalang imahe ng deed of real estate mortgage ang lumitaw. Ang bawat letra ay pinalaki upang mabasa ng lahat. Ipinakita roon ang lagda ni Florencia na malinaw na ginaya at ang dokumentong nagsasabing ang maliit na bahay ng kanyang mga magulang ay isinangla ni Terrell upang tustusan ang kanyang marangyang buhay kasama ang kabit. Kasunod nito ay ang bank statement ni Florencia, ang account na nakalaan para sa kanyang isisilang na anak, na nagpapakita ng balanseng zero pagkatapos ng isang malaking withdrawal na ginawa ni Terrell noong nakaraang gabi. Ang hiya ay tila isang makapal na usok na bumabalot kina Terrell, Vanessa at Doña Milagros. Sa gitna ng karangyaan, sila ay nagmukhang mga basahan. Ang kanilang mga tuksedo at gown na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay hindi na kayanang itago ang baho ng kanilang pagkatao. Hindi totoo yan. Fake news yan. Gawa-gawa yan ng mga taong gustong sumira sa amin. Gising ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng bakal na kinukuskos sa semento. Sinubukan niyang lumingon sa mga kaibigan niya, ngunit ang mga ito ay tumalikod at tumingin sa malayo. Ayaw madungisan ng kahihiyang bumabalot sa matanda. Dahan-dahan, ang mga ilaw sa entablado ay bumukas, ngunit hindi ang mga chandelier. Isang matalim na puting spotlight ang tumama sa pinakataas na bahagi ng malaking hagdanan ng ballroom. Doon, nakatayo ang isang babae sa gitna ng liwanag. Suot ang kanyang mahabang puting gown na tila isang baluti ng katarungan. Dahan-dahang tinanggal ni Florencia ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng luha. Tanging ang isang nakapangingilabot at kalmadong kapangyarihan. Hinaplos niya ang kanyang umbok na tiyan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Terrell. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila tuluyang naubos nang bumuka ang mga labi ni Florencia. Ang kanyang boses, na dati ay marahan at laging nagmamakaawa, ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog sa buong pasilyo. Terrell, Doña Milagros, nagustuhan niyo ba ang selebrasyong inihanda ko para sa inyo? Dahan-dahang bumaba si Florencia sa engranding hagdanan ng monarch. Ang bawat hakbang ng kanyang puting sapatos ay tila isang hatol na nagpapayanig sa pundasyon ng bulwagan. Ang mahaba at maputing sutla ng kanyang gown ay dumarampi sa makapal na karpet. Tunog ng marahang paghaplos na tila bumubura sa lahat ng dumi na iniwan ng mga Montemayor sa lugar na yon. Nang makarating siya sa huling baitang, ang spotlight ay nanatiling nakatutok sa kanya. Ginagawa siyang sentro ng universo sa loob ng silid na punong-puno ng mga taong kanina lang ay hinuhusgahan ang kanyang pagkatao. Florencia? Ang boses ni Terrell ay gumaralgal. Binitawan niya ang braso ni Vanessa at humakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Sinubukan niyang bumuo ng isang pamilyar na ngiti. Ang ngiting dati ay sapat na para palambutin ang puso ni Florencia. The darling,
Anong ginagawa mo rito? At bakit ka ganyan manamit? This is all a big misunderstanding. Those videos, they're manipulated. Someone is trying to ruin us. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Florencia. Tiningnan niya ang lalaking naging mundo niya sa loob ng maraming taon. At sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang anuman kundi isang maliit at kaawa-awang nilalang na nagtatago sa likod ng kanyang mga kasinungalingan. Misunderstanding, Terrell? Malumanay na tanong ni Florencia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang speaker ng ballroom. Gaya ba ng misunderstanding nung itinulak mo ako sa labas ng sasakyan mo sa gitna ng highway habang umuulan? O ang misunderstanding sa pagpaki mo ng pirma ko para isangla ang bahay ng mga magulang ko? Florencia, stop it. You're making a scene. Sigaw ni Doña Milagros habang humahakbang palapit, pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakasuot ng ninakaw na alahas ay nanginginig ng hindi mapigilan. How dare you show your face here after what you did? Magnanakaw ka. Lumayas ka sa hotel na ito bago ko tawagin ang pulis. Bago pa man makasagot si Florencia, isang malakas na tunog ng pagbukas ng mga pinto sa gilid ng entablado ang nagpatahimik sa lahat. Lumabas si Don Fernando Valmonte kasama ang 10 abogado at ang board of directors ng Monarch Hotel. Ang bawat isa sa kanila ay yumukod ng malalim nang dumaan sila sa harap ni Florencia. Hindi na kailangang tumawag ng pulis, Doña Milagros. Mariing wika ni Don Fernando. Ang boses ay puno ng autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Dahil ang babaeng pinalalayas ninyo ay ang kaisa-isang tagapagmana ni Don Arturo Naen, ang tunay at tanging may-ari ng Monarch Hotel, si Florencia Naen de la Cruz. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging tila isang mabigat na kumot. Ang mga mukha ni Terrell, Vanessa at Doña Milagros ay sabay-sabay na nawalan ng kulay, tila mga pader na unting guguho. Si Vanessa ay napabitaw sa kanyang suot na mamahaling kuwintas, habang ang kanyang ama, si Don Arturo Alarcon, ay marahas na lumayo sa kanila upang isalba ang sariling pangalan. Florencia, hindi totoo yan, di ba? Nauutal na wika ni Terrell. Humakbang siya palapit at sinubukang hawakan ang laylayan ng gown ni Florencia. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang tumama sa sahig. Isang kilos ng pagsusumamo na dati ay pangarap lamang makita ni Florencia. Darling, please. I did everything for our future. Para sa anak natin. I was just confused. Patawarin mo ako. Mahal ko. Huwag mo itong gawin sa amin. Tumingin si Florencia sa ibaba, sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Itinaas niya ang kanyang gown nang bahagya upang hindi madampian ng mga daliri ni Terrell ang puting tela. Ang bawat hibla ng kanyang kasuotan ay masyadong malinis para hawakan ng isang taong may maduming budhi. Ang hinahanap mong future ay itinapon mo na sa highway, Terrell. Malamig na tugon ni Florencia. At ang anak natin? Huwag mong gamitin ang batang ito bilang panangga sa kasalanan mo. Dahil noong gabing kailangan ka niya para mabuhay, mas pinili mong uminom ng alak sa hotel na ito kasama ang ibang babae. Tumingin si Florencia sa mga anino ng security guard na nakatayo sa bawat pintuan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang bawat daliri ay kumikinang sa ilalim ng spotlight. Security! Utos ni Florencia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. The party is over. Pakidala ang mga taong ito sa labas. At siguraduhin ninyong hindi na sila muling makakatapak sa anumang ari-arian na pag-aari ko. Ang Grand Ballroom ng Monarch ay naging isang napakatahimik na entablado ng paghuhukom. Ang mga panauhin na kanina lang ay nakikipag-unahan sa pagbati. Kina Terrell at Vanessa ay dahan-dahang nagsiatras. Tila ba ang pamilya Montemayor ay isang sakit na nakakahawa na dapat iwasan. Ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid ay tila naging mapait at nakakasulasok sa tindi ng tensyon at kahihiyang bumabalot sa hangin. Lumapit ang 5 matatangkad na security guards na nakasuot ng itim na suit.
Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at pormal, isang tunog ng paparating na katapusan. Tumigil sila sa harap ni na Terrell, Vanessa at Doña Milagros na tila mga pader na bakal na humaharang sa anumang pagkakataon para sa mga ito na makatakas. Wait, hindi niyo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Daddy, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na bibilhin mo ang hotel na ito ngayon din. Tumingin si Don Arturo Alarcon sa kanyang anak, ngunit walang mababakas na pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging naroon ay ang galit ng isang negosyanteng na lamang ang kanyang puhunan ay nasunog na. Don't call me Daddy, Vanessa. Malamig na wika ni Don Arturo habang inaayos ang kanyang kurbata at humahakbang palayo. Wala akong anak na makikipagsabwatan sa isang magnanakaw at manloloko. My lawyers will handle the annulment of your engagement tonight. Hinding-hindi ko idadamay ang pangalan ng mga Alarcon sa basurang ito. Naiwang nakatunganga si Vanessa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa labis na pagkabigla. Ang ama na akala niya ay gagawa ng lahat para sa kanya ay unang tumalikod sa sandaling naging pabigat siya sa reputasyon nito. Florencia, Hiha, listen to me. Muling sumingit si Doña Milagros. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Utang na loob, isipin mo ang magiging tingin ng mga tao sa atin. Huwag mo kaming ipahiya ng ganito. Let's talk about this in private. Patawarin mo si Terrell. Alam mo namang mahina ang loob ng anak ko. Utang na loob? Pag-uulit ni Florencia, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Ibinigay ko ang lahat ng utang na loob na hinihingi ninyo sa loob ng 4 na taon. Ibinigay ko ang aking dugo, ang aking pawis, at ang aking dangal para lamang maging sapat sa paningin ninyo. Pero ang tanging ibinalik ninyo ay ang pagtatapon sa akin sa highway sa gitna ng ulan. Tumingin si Florencia sa mga security guard at tumango ng bahagya. Hubarin ninyo ang mga alahas na iyan. Utos ni Florencia. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa leeg ni Doña Milagros. Ang bawat piraso ng hiyas na suot ninyo ay binili gamit ang pera ng aking pamilya at ang ninakaw ninyong pondo mula sa aking bank account. Hindi ninyo karapat-dapat suotin ang mga ito habang lumalabas sa aking pintuan. Walang nagawa si Doña Milagros kundi ang manginig habang dahan-dahang tinatanggal ng mga babaeng security ang kanyang mga kuwintas at hikaw. Ang bawat pagkalansing ng mga alahas habang inilalagay sa isang pilak na tray ay tila tunog ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Si Vanessa ay pinilit ding hubarin ang kanyang singsing. Ang singsing na binili gamit ang pera ng gatas ng anak ni Florencia. Ilabas na sila. Maikling utos ni Don Fernando. Hinawakan ng mga security guard ang mga braso ni Terrell at Vanessa. Sinubukan pang manlaban ni Terrell, ngunit ang kanyang mga tuhod ay sadyang nanghihina sa tindi ng takot at hiya. Kinaladkad sila palabas ng ballroom sa gitna ng mga matatalim na tingin at bulungan ng mga dating kaibigan. Binuksan ng mga tauhan ng hotel ang dambuhalang pintuang gawa sa salamin at ginto na patungo sa main lobby at sa kalsada. Ang labas ay madilim. Ang ulan na kanina pa nagsimula ay lalong lumakas. Ang mga patak nito ay humahampas sa semento na tila mga maliliit na bato. Isang marahas na tulak ang naramdaman ni na Terrell at Doña Milagros nang marating nila ang dulo ng driveway ng Monarch. Bumagsak sila sa basang aspalto, eksaktong sa parehong posisyon kung saan iniwan ni Terrell si Florencia noong nakaraang buwan. Ang marangyang tuksedo ni Terrell ay agad na nabasa ng maruming tubig mula sa kanal, habang ang gown ni Vanessa ay tila naging isang basahang nakapulupot sa kanyang katawan. Go! Wika ng head of security bago tumalikod. Ang kalsada ang nararapat sa mga tulad ninyo. Ang dambuhalang pintuan ng Monarch Hotel ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog ng paglapat ng mabigat na salamin ay parang isang pinal na hatol na naghihiwalay sa kanila mula sa mundo ng liwanag at yaman.
Naiwan silang tatlo sa gitna ng walang awang ulan sa Manila Highway. Walang sasakyan, walang pera, walang dangal. Tumingin si Terrell sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa habang nakikita ang mga sasakyang dumadaan at nagsasaboy ng putik sa kanilang mga mukha. Ang mga taong dati ay tinitingala ay naging mga pulubi sa loob lamang ng isang gabi. Sa loob ng hotel, pinanood ni Florencia ang lahat mula sa malaking bintana sa itaas. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang muling paggalaw ng kanyang anak. Isang malalim at malinis na hininga ang pinakawalan niya. Ang ulan sa labas ay hindi na nakakatakot. Ito na ang tubig na dahan-dahang naghuhugas sa lahat ng sakit at dumi ng kanyang nakaraan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang iglap na dumaan sa kailaliman ng paningin. Ang grand suite sa pinakatuktok ng Monarch Hotel ay nababalot ngayon ng isang napakaamong liwanag. Hindi na ito ang malamig at nakakatakot na tore ng kapangyarihan. Sa halip, ang silid ay amoy, sariwang sampagita at bagong timplang kape. Humahalo sa bango ng malinis na hangin na nagmumula sa mga nakabukas na bintana. Sa gitna ng malawak na sala, isang munting bata ang masayang gumagapang sa ibabaw ng malambot na karpet na kulay asul. Ang kaniyang halakhak ay tila isang matamis na himig na pumupuno sa bawat sulok ng silid, isang tunog na mas mahalaga pa sa anumang gintong chandelier sa kisame. Ang kaniyang pangalan ay Arturo, isinunod sa ama ni Florencia. Isang batang may mga matang nagniningning sa pag-asa at balat na kasing lambot ng mga talulot ng rosas. Nakatayo si Florencia sa harap ng dambuhalang bintanang gawa sa makapal na salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang gawa sa telang lino. Ang kaniyang buhok ay malayang nakalaylay sa kaniyang mga balikat. Wala na ang makapal na kolorete at ang maskara ng takot. Ang kaniyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw na tila mga gintong daliri na humahaplos sa kaniyang balat. Ang init ng umaga ay hindi na nakakapaso. Ito ay isang yakap ng pagtanggap at paghilom. Dahan-dahang lumapit ang munting si Arturo sa bintana at idinikit ang kaniyang maliit at matabang palad sa malamig na salamin. Sinundan ng bata ang isang maliit na ibon na lumilipad sa labas. Napangiti si Florencia at lumuhod sa tabi ng kaniyang anak. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng bata. Ang kaniyang puso ay umaapaw sa isang uri ng kapayapaan na hindi niya inakalang mararamdaman niya matapos ang lahat ng unos. Ma'am Florencia? Ang marahang boses ni Don Fernando ay nanggaling sa pintuan. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kaniyang apo-apo. Nandito na ang ulat para sa Monarch Foundation, higit sa 500 kababaihan na ang nabigyan natin ng pansamantalang tirahan at trabaho ngayong buwan. Ang pangarap mo na gawing kanlungan ang hotel na ito para sa mga biktima ng bauhan ay unti-unti nang nagkakatotoo. Salamat, Lolo Fernando. Sagot ni Florencia habang kinukuha ang bata at kinakalong ito. I want this place to be more than just a business. Gusto kong malaman ng bawat babaeng papasok dito na hindi sila kailanman magiging invisible sa mundo, na meron silang boses. By the way, dagdag ni Don Fernando, ang kaniyang tono ay naging formal, ngunit walang bakas ng emosyon. May balita tungkol sa kanila. Ang kumpanya ng mga Montemayor ay tuluyan ng binawi ng bangko. Terrell was recently seen in a small gambling den sa labas ng syudad, baon sa utang sa mga maling tao. At si Doña Milagros, balita ko ay nakatira na lamang siya sa isang maliit na kwarto sa tenement, umaasa sa limos ng malalayong kamag-anak na dati ay kinukutya niya. Hindi kumibo si Florencia. Tumingin siya sa malayo, sa mahabang highway na tanaw mula sa kaniyang bintana. Ang mismong kalsada kung saan siya iniwan sa gitna ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang galit. Wala na ang pait. Wala na ang pagnanais na makita silang magdusa. Ang kanilang karma
ay hindi na niya responsibilidad. Ang kaniyang tanging tungkulin ngayon ay ang pangalagaan, ang liwanag na nasa kaniyang mga bisig. Hayaan na natin sila, Lolo. Malumanay na wika ni Florencia. Their world has become small, while ours is just beginning to grow. Inangat ni Florencia si Arturo at hinalikan ng noo ng kaniyang anak. Sa labas ng bintana, ang araw ay tuluyan ng sumikat, tinatanggal ang bawat anino ng kahapon. Ang sikat ng araw ay tumama sa kaniyang mukha at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kaniyang mga mata ay hindi na naghahanap ng katarungan dahil nahanap na niya ang kaniyang sarili. Ang Monarch Hotel ay nananatiling nakatayo ng matatag, hindi bilang isang simbolo ng yaman, kundi bilang isang monumento ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na kasing ningning ng diamante. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Florencia habang pinagmamasdan ang payapang lunsod sa ibaba. Ang bagyo ay tapos na, ang paghilom ay ganap na,